Pansin niyo po. This is for you. Without you, without all the people who doubt, I think in all aspects, there's always the two sides of the table. You can never be liked by everyone, but it's okay. And it's a matter of choosing your people. And to those who are here, you are my people. And you guys protect me. And I just want to say to those who said negative things in the past, it's okay. We won. And we should celebrate all together. And I'm just so grateful for everyone as well that despite of the negativities, we rose above it. And that's the most important thing. At atin pong napanood mga kapolitika si Katrina Ligado at itong kanyang kalab team dito sa Miss Supranational na si Pedro Cordero. Dahil nasa Pilipinas po sila ngayon at para dito sa kailang homecoming party matapos na wagi nga ang Pilipinas dito sa Miss Supranational 2026. At napanood nyo rin po yung naging mensahe nitong si Katrina Ligado sa kanyang mga bashers doon sa mga nagdadalawang isip dito sa kanyang kakayanan at sa kanyang laban sa Miss Supranational, kung saan is napatunayan ni Katrina Ligado hindi lang ang mga Pilipino na walang believe dito sa kanyang performance sa Miss Supranational, kundi pati na rin po doon sa mga nagsasabi na kung kaya nag-excel lang mga Pilipinos dahil sa mga Hafiz. So sa pagkapanalo po ni Katrina Ligado dito sa Miss Supranational ay napatunayan niya na hindi lang mga may foreign blood ang kayang mag-excel dito sa larangan ng International Beauty Pageant Competition, kundi pati yung pure-blooded Filipina. At isa na nga po dito itong si Katrina Ligado. So we are very happy at we are very overwhelmed dito sa mainit na pagtanggap sa ating winner sa Miss Supranational, at tomorrow po yung kanyang homecoming parade mga kapolitika na gaganapin sa SM MOA. So sabi po dito sa post, Pilipinas, join us for the Supra Victory Parade tomorrow. Come celebrate Miss Supranational 2026. Katrina Ligado and her historic victory at the SM MOA complex. Bring your flags and your energy as we celebrate Katrina and this proud moment for the Philippines together. August 29, Saturday, 2 p.m. at SM MOA Complex. The celebration continues with the Supra Homecoming Parade on September 5 in Taguig City. Kasi nga taga-Taguig itong si Katrina Ligado, kung kaya meron din siyang homecoming parade dito sa kanyang hometown sa Taguig City. So abangan po natin mga kapolitika yung kanyang magiging homecoming rin dito sa Taguig. At mula po dito sa Miss Supranational kay Katrina Ligado ay atin po palang pag-uusapan rin itong mga latest na mga schedule, mga announcement nitong nalalapit na Miss Grand International na gaganapin sa susunod na buwan. Dahil September 18 mga kapolitika yung nakatakda, nalilipad itong ating delegate na si Angelica Lopez dito sa New Delhi sa India, kung saan is i-represent niya ang bansang Pilipinas sa Miss Grand International 2026 stage. So dito ay meron pong announcement pala itong si Jojo Bragais, kasi napakamahal po pala mga kapolitika ng kailangan hotel accommodation dito sa New Delhi. So hindi natin alam bakit hindi libre itong mga candidate. Supposed to be kasi meron nga ito, di ba, yung franchise fee or yung parang inclusion fee dito sa kailang Miss Grand International. So hindi natin alam bakit hindi pa kasali yung kailang hotel. At ayon naman sa ating research kung kaya mahal yung hotel accommodation ni Angelica Lopez dito sa India ay dahil mahal daw yung tax mga kapolitika dito sa kailang capital city na New Delhi. At dahil nga po dito sa napakamahal na hotel accommodation ni Angelica Lopez ay meron pong panawagan ng pagsuporta dito ngayon kay Angelica sa pamamagitan ng National Director ng Miss Grand Philippines, itong si Sir Jojo Bragais. Hi guys, Jojo Bragais here. Eto na, paparating na ang MGI, pero guys, sobrang mahal ng gastos. Flight pa lang ni Angelica, 300,000 plus na. Ang kanyang maleta, mga kanyang bagahe ay nasa 100 plus thousand na. At ang hotel ng team na lilipad para mag-cover ng Bragais at ng Reyna Pilipinas ay nasa 1 million plus. Diyos ko po, nakakaloka. Dahil dyan,
sana naman supportahan nyo kami sa aming initiative. So, itong mga ipapakita ko sa inyong mga bago naming sapatos ay usually mga limited edition made of genuine cow leather. So, sana naman sa susunod na initiative namin ng live selling, kayo po ay sumuporta. So, para sa mga naghahanap ng flats po, ito po ang mga pinakabago sa Giorgio Braga is, ayan, nakikita nyo, this is made of genuine cow leather. Ganda. Nagpo-fold talaga namang komportable. Ayan siya. And kung ayaw nyo ng black, meron naman po kaming nude version. So, ayan po siya. And para naman po sa naghahanap pa ng ibang klaseng flat, ito sikat na sikat. Gumawa rin po kami ng version ng tabi shoes sa Bragais. So, meron po kayong ito. Open po yung likod. So, ito po ang dalawang color. May black and then ito po. And kapag ayaw nyo naman po ng open back, pwede naman po kayong mag-resort sa tabi shoes na closed shoes. Ayan. So, ayan po. Napakaganda. Made of genuine cow leather. Kung ayaw nyo po nito, meron pong ito or ito. So inyo pong napanood mga kapolitika ang video ni Sir Giorgio Bragais na pinost niya dito sa kanyang social media account kung saan ay para makalikom ng pondo para dito sa maging laban ni Angelica Lopez dahil napakamahal nung kanilang accommodation, yung kanyang team, yung kanyang hotel at yung kanyang flight mga kapolitika ang bayad sa eroplano. So dahil magastos ngayon ay merong drive itong si Sir Giorgio Bragais na ang pondo na malikom dito sa mga sapatos na kanyang maibibenta sa Bragais Shoes ay magiging kabahagi doon para isuporta dito kay Angelica Lopez. So yun po at napakabait nitong si Sir Giorgio kasi very supportive at very dito sa pagpopromote kay Angelica Lopez at sa kanyang maglaban sa Miss Grand International 2026. So yung kanyang determinasyon na suportahan itong ating candidate. So meron na pong schedule pala yung Miss Grand International na pinost dito sa kailang social media account. Yung kailang schedule of activities mga kapolitika from September 18 to October 11. October 10 yung kanilang grand final and then 11 yung kailang departure. Arrival is September 18 to 19. So 2 days po ito yung arrival nila at registration. Yung September 19 is top 10 special dinner with the president. So ito yung culture ng Miss Grand International na pa-follow doon sa kailang page and then pabutuhan sa kailang mga picture na ipopost doon sa Miss Grand page and then kung sino yung may pinakamaraming boto doon mga kapolitika sa mga reaction, ayun ang mga kasali to sa top 10 dinner nila. So apparently ay talagang kayang-kaya ito ng mga Pilipino na suportahan dito sa social media ang ating candidate na si Angelica Lopez. Kasi even previously ay nakakasali naman po sa top 10 dinner yung ating mga candidate para doon sa interview at yung pa-dinner ni Uncle Nawat. So September 20 is official activities, 21 press conference, September 22 to 23 is yung sponsor activities, September 24 is yung travel to Agra. At napakarami pa mga kapolitika yung kanilang mga highlight na activities dito sa Miss Grand International. So parang araw-araw ito is merong activities yung mga delegate dahil nga iba yung criteria dito sa Miss Grand, di ba? Binibigyan ng score yung mga candidate everyday doon sa kanilang mga activities na yun or sa mga events. So kakaiba ito sa Miss Universe, kakaiba ito sa ibang beauty pageant competition kasi ito ay parang Miss Cosmo, binibigyan daw ng score base sa kanilang character at base sa mga ipinapakita ng mga delegates sa kanilang mga performance. So the official schedule for Miss Grand International 2026 is here. At yung kanilang final mga kapolitika is gaganapin po ito sa Indira Gandhi Stadium Arena. At nag-post rin po pala itong Reyna Filipinas dito sa kanilang successful na first edition kung saan is umabot mga kapolitika ng 1.2 million views yung kanilang video doon sa YouTube, yung kanilang live video. 1.2 million views nung August 7. 3.3 million organic impressions at views from impression is 885,000 views. At yung Instagram nila is merong 6.75 million views. Facebook views ay nasa 7.2 million. So in total is nasa 11.8 million views yung kanilang overall dito sa social media platforms sa Facebook at sa YouTube, at hindi pa kasali mga kapolitika yung sa sa TikTok at yung mga sa Reels, di ba? Marami rin ang nag-post about dito sa Reyna Filipinas, which I believe na
malakas ang impact ng first edition ng Reina Filipinas dito sa ating bansa at sa mga pageant supporters at even sa mga international na mga social media personalities at mga vloggers dahil nagka-cover rin po sila nitong Reina Filipinas unforgettable coronation night, weeks of anticipation and countless moments that brought the inaugural edition of Reina Filipinas to life. To our supporters, fans, partners, and everyone who showed up for Reina Filipinas, thank you for every like, view, share, comment, cheer, and vote. Most of all, thank you for trusting the vision and believing in the organization as we open this new chapter. These grand numbers are more than statistics. They are a reflection of the community that stood with us from pre-coronation to coronation night. And this is only the beginning. The journey of Reina Filipinas has only just begun, and we can't wait to see where this journey takes us next. So yun po ang post ng Reina Filipinas at we can say na very overwhelmed rin itong si Sir Jojo Bargay sa success at pagtanggap ng mga pageant supporters dito sa first edition ng Reina Filipinas kasi we believe na gusto niya ring maging katulad doon sa kanyang mentor na Sir Nawat Itzara Grisil kung saan is very successful rin pagdating sa mundo ng beauty pageant sa pag-organize or pagbuo ng isang beauty pageant competition. So, napaka-successful na businessman itong Sinawat pagdating sa mundo ng beauty pageant. I believe na yun din ang gustong marating ni Sir Jojo Bargay someday. At dahil nalalapit na nga po itong Miss Grand International sa susunod na buwan ay ipinasilip na po itong kailang maging stadium mga kapolitika dito sa India. So, hindi basta-basta napakalaki, napakalawak ng kailang stadium dito kung saan ay pagdarausan nitong kanilang Miss Grand International 2026 na beauty pageant competition. Gaganapin dito sa New Delhi sa India. Okay, so kaabang-abang ito, napakalaki, napakalawak ng kailang pagdarausan ng kailang event. At dito po pala, meron po palang balita mga kapolitika doon sa ating napag-usapan na Queen of the Island, Philippines. Kasi nga, sinabi natin na ito ay isang pelikula, ito ay isang movie. So, marami ang hindi naniniwala. Pero, ayon dito, kumpirmado na po na isang pelikula. At sabi dito, bardagulan na ng kagandahan. Queen of the Islands is officially revealed as part of Red Crown as a satirical movie featuring 25 queens, fierce competition, and ruthless ambition. Only in cinemas this October. So, sa October daw siya ipapalabas at in fact, na-report natin, nag-shooting nga itong si Rufa Gutierrez. Kasama siya doon sa cast. Kasi imposible naman yung mga veterana na mga beauty queens is magsasama-sama sa isang beauty pageant competition. So, hindi tayo kumbinsido na ito ay isang actual na isang beauty pageant competition. Kung hindi, ito po ay isang movie or isang pelikula na ipapalabas sa mga sinihan. Okay? So, sabi dito, sabi ng ating netizen, I told you it's not a pageant, it's a movie. I post this in my story, even in my Instagram. It's okay sana kung true pageant talaga siya. Masaabangan siya lalo na mga pageant fans sa ibang bansa. Sana after this movie, gawin talaga siyang reality pageant or reality show. Pero I'm excited to watch the movie. Hope kunin to ng Netflix para mapanood ng mga taga-ibang bansa. So, kasi napaka-imposible rin naman yung 25 million na pa-premyo mga kapolitika para sa isang kakasimula pa lang na beauty pageant competition, di ba? So, very unbelievable na isang beauty pageant at napakalaki ng pa-premyo, 25 million. So, mahirap siyang paniwalaan. Okay? Kung kaya tayo ay kumbinsindo in the first place na ito ay isang pelikula. At mula po dito sa Miss Grand International sa Reina Filipinas at sa iba't ibang mga update ng beauty pageant is meron pong hot pick ngayon mga kapolitika itong Crown Hype official kung saan is according sa kanila ang top 1 choice nila is si Asia Rose Simpson. So nasa top 1 itong si Asia, number 2 si Venezuela, number 3 si Vietnam, number 4 si Nigeria at number 5 si Malaysia. So yun po mga kapolitika ang hot pick ng Crown Hype official dito sa kanilang assessment sa nagaganap pa rin na Miss World 2026. So number 1 nila itong si Asia Rose Simpson kasi na-mention natin doon sa ating naunang vlog na number 1 itong number 2 lang pala itong si Asia Rose doon sa kanilang sa hot pick ng Missology. Okay, so nakakikita yung mga beauty pageant expert dito sa potential ni Asia Rose Simpson. So nasa organization na lang talaga kung ano ang maging desisyon nila sa finals.
para dito sa ating candidate at ano ang kapalaran na naghihintay dito kay Asia Rose Simpson, kasi hindi natin masabi mga kapolitika na yung kasi 'di ba na i-report natin yung viral video doon sa ating mga naunang vlog na itong si Julia Morley is in-approach siya nung host, kung saan is parang siguro pinatingin sa kanya kung approve ba sa kanya yung yung mga nanalo doon sa top model. So may mga nagsabi na baka pina-remove itong si Asia Rose doon sa top 5 sa Asia at Oceania, pero hindi rin natin masabi kasi baka may twist ito sa final, 'di ba, na kaya wala itong si Asia Rose kasi pasok lang siya sa top 40 at siya naman yung pipiliin doon sa final na maging winner. So ano lang po yun mga kapolitika, assumption ko lang yun. Okay, hindi natin kasi mabasa ang isipan ni Julia kasi very unpredictable itong CEO ng Miss World Organization. So hindi natin masabi na kaya siya pinaremove doon dahil ayaw niya kay Asia, or baka pinaremove doon kasi mananalo naman siya sa final. So hindi natin alam kung ano yung mga twist. But we can only say na sumuporta lang po tayo ng husto dito kay Asia Rose Simpson at paging positibo tayo sa kanyang maging love. At yun po ang ating latest na update dito sa mundo ng beauty pageant.